Magandang umaga po. Kasama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng Burgosidad Family, Wilma Domingo, Florida Tabiang, Lourdes Texon, Rolando Diaz, Katrina Elpa, Lourdes Elpa, Erika Takiyuchi, Melinda C. Cheche, The Ocampo Family, Elida Catherine Espino, Jose Sidamon, TFF Lim, Bong and Helen Adon and family, Rose Nicolas family, Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, Veronica de Vera, Helen Rosita Lozendo, Sofia Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Marivic Olivia Garcia, Marieta Garcia, Walden Ang, Silvia and Pilar Larin, Ryan and Mark Velarca. Ganon din ang natatanging kahilingan para sa agarang paggaling nila Edward Namit, Jasmine Sebeldia Lim, Evangeline Lakap, Efren Alcober, Desiree Aranas, Larilyn Pontenieles, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Stephen Kurt Robles, Roseni Correa, Angeline Mendoza, Herman Violeta Dezena, Judith Miguel, Joel Madarang, Enrique Alfaro, Sofia K., Elpa Jacob Villanueva, Ismael Cordon, Violeta Lit, Box Lauron, Freddy Nadres, Jose Ferro, at J. Cura. Natatanging kahilingan nila Lou Alcover, Antonia Tibagakay, Edelita Villasica, Gillette Yupanco, Lydia Kaskasan, Antonio Hernandez, Vincent Asada, Adriana Gabriel Hernandez, JC Salonga, Harry Manzano, Carolita Garde Belbaeno, Rafaelito Francisco, Carl Magundayaw, Cherry Manzano, Cristina Martinez, Christian Salazar, Hernando Quaterno, Ajerico Pexon, Hazel Uy, Nicole Martinez, Stephanie Arcilia, Veronica de Vera, Helen Rosita Lozendo, Sofia Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Marivic Olivia Garcia, Marieta Garcia and family, Silvia Larin, Edeline Ferrer, Judith Asuncion, Alexa Ortiz, Eleni Jane Tan, Pero family, at Maria Elena Estanislao. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Dario, Dorotea, Father Odon De Castro, Monsignor Albert Venus, Alicia, Father Angelino De Feo Jr., Monsignor Norberto Habos, Marlon, Luisa, Elizabeth, Gestoni, Mary Ann, Arnel Balse, Esther, Ernesto, Renato and Lucia Sabado, Rochelle Cabanayan Morales, Reynaldo, Thomas III, Antonia, Chris Enrico, Clarita, Catherine, Renato, Dorico, Josefa, Mary Jane, Sheila Ann, Amelia, Solita and Hector, Jesus, Caridad Flor, Marites Calara, Mirna Mendano, Jose Noli Colinares, Luisa Bersaba, Cirilo, Lucina Briones, Rosita Albano, Hector Carangan, Florentina Agulto, Jaime Coronado, Benjamina Agulto, Rosauro Santos, Domingo Elpa Sr., Lourdes Coronado Elpa, Antonio, Angelina Regalado Pineda, Victorio Garcia Jr., Peping, Dr. Julianito and Lorna Mercado, Daniel, Josefa, Crescencio, Teodoro and Consuelo Cordova, Victorio, Antonia Sarmiento, Lourdes, Edgardo David, Claudia, Lolota, Federico, Basilisa, Monico, Mariano, Elizabeth, Lucina, Emelia, Mioda, Rosendo, Erwin Vismanos, Mercedes Tan, Sisto Senyora, Francisca Magbintang,
Lucena Castro Cruz, Herminio Atienza, Anastasia, Maria, Damaso, Alfredo, Julito, Rosauro, Francisca, Julio Sr. and Jr., Jesus, Tirso, Aurelio, Dario, Primo, Magdalena, Antonio, Lacena, Patricia, Bonifacio, Reynando, Marceline, Faustino, Laura, Marta, Alejandro, Otang Ortega, Leticia, Willijan, Josefa Alabat, Carmencita Luz Bautista, Rodolfo, Luz Viminda, Crescencia, Benedicta, Francisco, Marieta, Pablo, Ofelia, Delfin, Mario, Esterlita, Renato at Isadora. Ganon din ang panalangin para sa lahat ng kaluluwa, alay ni Venus Morancil. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pungkuro paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Niya sa atin, bayan natin alalahanin, panahon tayo'y pinalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin, bayan muling magtipon.
sariling lupain, pagliligtas niya sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa 19 na linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanim na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, itong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Ang gawin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanulunglong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos
ang iyong espiritong sa amay kumukupkop, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Naranasan ni Elias ang Panginoon sa banayad na ihip ng hangin. Patunay lamang nakasama natin ng Diyos, maging sa mga tahimik at karaniwang karanasan. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ng Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang muka at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong aawitin. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Ating naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niya ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mga nagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglinga. At ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-ibig ay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiran magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghari,
yaong pagtatapat at ang katarungan naman maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam sa harapan niyang yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Nagdadalamhati si San Pablo para sa mga Hudyo na ayaw tumanggap kay Kristo, bagamat nakipagtipan ng Diyos sa kanila at itinuring sila bilang mga anak. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa mga aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pa't mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo na siyang maging tao. Diyos na kataas-taasan at pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia, alleluia, wikain mo, poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 19 na linggo sa karaniwang panahon at nagpapatuloy po tayo sa ating paglalayag o sa ating paglalakbay tungo sa ating pong destinasyon. At makakarating lang tayo sa tamang destinasyon doon sa langit kung atin po laging i-acknowledge yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Tayo pong lahat ay nasa isang bangka. Nakasakay sa isang bangka. Pwedeng itong simbahan, bilang isang simbahan, bilang isang komunidad, ito ang ating maituturing na bangka. Ito ang magtatawid sa atin patungo sa atin pong destinasyon. Sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan, ang inyong tahanan ang maaring ituring na isang bangka. Sa isang organisasyon, sa isang kumpanya, sa isang samahan o barkada, lahat ay nakasakay sa isang bangka. Ngayon, ang tanong, kamusta ang sinasakyan ninyong bangka? Ano ba? Nagkanya-kanya na? Kasi tingnan natin, normal po na maranasan ng isang naglalayag ang makaramdam ng hampas ng alon dulot ng hangin. I'm sure kapag nag-out of town kayo, kaya nag-island hopping, kailangan nyo sumakay sa bangka. Sa mga napupunta sa mga resort na may sasakyan na bangka, naranasan ninyo ito. Kapag malakas ang hangin, malakas din ang hampas ng alon. Pero hindi kayo lulubog. Hindi ito tataob kung ang lahat ng nakasakay sa bangka ay matututong sumunod doon sa rules and regulations. Di ba, bago sumakay, may orientation, ito ang dapat gawin. At kapag sinunod yan, tiyak, magiging ligtas ang inyong paglalakbay. Ulitin ko,
kamusta ang sinasakyan ninyong bangka? O kamusta kayo doon sa sinasakyan ninyong bangka? Kasi tingnan natin, no? Itong mga alagad na ito ay pinasakay ni Jesus o may misyon, no? Inutusan niya na mauna na kayo doon sa kabilang ibayo. Para marating yon, sasakay sila sa bangka. Pero malinaw din dito, no? Pasalungat sila sa hangin. Inisip ko po, sabi, bakit ganun? Itong mga alagad na ito, karamihan sa kanila, eksperto pagdating sa tubig dahil mga mangingisda sila. So, nakalimot na naman ang mga alagad kung ano ang dapat gawin, paano hindi magiging delikado. Ito, hindi naman talaga delikado. Kasi may alon ng tubig. Dead Sea yun kung walang alon. Pero ang nangyari, siguro ito maganda natin mapagnilay, ano? Ang nangyari ay labis silang natakot, nataranta, na baka sila lumubog. Kaya nagkakagulo. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot. Kung tutuusin, kung titingnan natin, wala pa si Jesus doon sa bangka. Hindi pa siya nakasakay sa bangka. At kadalasan, kapag wala ang Diyos, sa bangkang sinasakyan natin, ang namamayani talaga ay pagkataranta, pagkabalisa. Kaya mas lalong gumigewang, mas lalong umuuga ang bangka. Napakiramdam natin ay delikado. Tataob tayo, tataob. At hindi naman pinahintulutan ni Jesus na tumaob sila. Kaya nga sabi, parating na si Jesus, naglalakad sa tubig. At hindi pa rin siya nakita kasi nga akala nila multo. Dahil nga ang mas namamayani ay yung kanilang mga takot. Dahil yung assurance ibinigay ni Jesus sa kanila. Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Sabihin nyo nga po, hindi ako matatakot. Ang Diyos lang din po ang mayroong kapangyarihan para panatagin ang magulong paligid. Kasi panahon yan, panahon, weather. Nature ng nature, ang humangin, ang umalon, na minsan, hindi mo yan pwedeng basta suungin, hindi mo rin yan basta pwedeng pigilan. Ang tanging magagawa natin para harapin yan ay pumalma. Sa pagkalma natin, talagang doon mas mararamdaman ang presensya ng Diyos na hindi tayo lang. Kundi kapag nakakaranas na tayo ng kaguluhan, laging to the rescue ang Diyos. Kaya anong mangyayari? Sa pamilya, sa simbahan, sa organisasyon, kung magkakanya-kanya tayo. Kung magkakagulo tayo lalo. Sa inyong mag-asawa, anong mangyayari kung pareho at sabay kayong natataranta at nagsasagutan kayo? Nagsisigawan, o kaya naman, kung hindi man isa, pareho kayong umaalis ng bangka. Na inaakala ninyo na mas magiging ligtas kayo pag umalis kayo ng bangka na sinasakyan ninyo. Lalo kayong lulubog. Sabihin nyo nga po, kalma lang.
Pero ano nga ba yung, sa inyo po, ano yung mas madalas na inyong nagiging pag-uugali kapag may mga problema? Kapag mayroong mga bagay na talagang matinding pinagdaraanan, anong nagiging reaction ninyo? Paano kayo nagre-react? Sana po, no, ito yung mas makita natin sa ating mga pagbasa ngayon. Kung sa unang pagbasa sa Aklat ng Mga Hari, ang sabi dito, saan naramdaman yung presensya ng Diyos? Doon sa kalmadong ihip ng hangin. Wala sa lindol, wala sa kidlat, wala sa bagyo. Andun, sa kalmadong ihip ng hangin. Sa ikalawang pagbasa sa sulat sa mga taga-Roma, kasama natin na Diyos, nakipagtipan ang Diyos sa atin. Kailangan mo lang sumunod sa kanyang mga utos. Magiging okay din. Titigil din ang hampas ng alon sa buhay mo. Titigil din yan. Uhupa din yan. Huwag ka lang matakot. Manalig ka lang, manampalataya ka lang. Kasi tayo rin naman ay ililigtas at tutulungan ng Panginoon. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Karamay natin ng Diyos sa bawat oras at sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Dumulog tayo sa mahabaging Ama ng may buong pag-asa at pagtitiwala. Ang ating pong itutugon, Ama, tulungan mo kami. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagligtas, sinagip ni Jesus ang iyong mga alagad sa gitna ng lawa. Patatagin mo ang simbahang naglalayag sa daigdig. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mahabagin, hindi pinabayaang malunod ni Jesus si Pedro. Gabayan mo ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, sa kanilang pangangaral at pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagkalinga, turuan mo ang bawat namumuno sa pamahalaan upang makilala ka nila sa gitna ng unos, kahirapan at iba pang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagpala, dumadalangin kami para sa mga naglalayag sa karagatan. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at iahon sila sa anumang uri ng tukso at panganib. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang lumilingap, dulutan mo ng ginhawa at paglaya ang mga kapwa naming may sakit, nagugutom at inaapi. Salubungin mo sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online.
Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, ang mga espesyal na intensyon at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming buhay, bawat galaw at lumaw, bawat pangarap naming taglaw sa palad mo ilalaga. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukom, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birhem bukod mong pinapala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kapangyarihan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, gawin at ubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, niligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sabagat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Putero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Putero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang naghaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo,
Ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo papabayaan. Mayroon pa bang kaya akong dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan at sa puso'y nararamdaman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, paalala sa lahat kung sakali po na mayroon kayong kapitbahay o kaya kayo po mismo ay mamatayan, maaari nyo pong dalhin yung larawan nung namatay nating kakilala para maisama po natin sa misa araw-araw dito hanggat nakaburol po. Dahil medyo malaki ang ating pagkukulang sa mga namamatay nating kaanak dahil hindi natin ito ipinapalista agad sa simbahan. No? Minsan 7 araw na nakaburol, bukas na ang libing, ngayon kayo matataranta at magkukumahog na kailangan mapamisahan o mabasbasan yung namatay. Kasi masyadong abala sa tugalan. Kaya bilang bahagi natin, so katulad po dito, no, ang namayapan si Engraciano. So sana po no, bilang komunidad, atin pong ipagdarasal ang mga yumaon natin, mga parokyano. No? At least sa parish po natin ay maisama natin sila sa ating mga misa. Pero mas mainam po sana na ma-schedule ninyo sa inyong mga tahanan ang pagbabasbas para sa yumaon natin mahal sa buhay. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Humayo na't ipahayag kanyang pagkalinga tapat. Isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong